We praise God for this day. Katapusan ini nga Domingo sa sining nga bulan. Still, God is faithful sa atong kabuhi. The way how He provides our needs. He sustain us in our daily life. Pagdipakita tayo sa aton kung ano siya kayo nga Ginoo sa aton kabuhi. Through His forgiveness sa mga butang, kakulangan, shortcomings, failures naton, unfaithfulness, that despite of it, sige ako ng katutong sa Ginoo, wala nagapalya sa aton kabuhi. And because of that, ari kita siningation to worship Him, to glorify Him sa atong kabuhi. So mga utubo sa Ginoo, as we worship our God, ibubos naton ang atong pagalingon sa aton Ginoo. Ang bubos na tagipusoon, hunahuna, dulunggan, ibubos naton saya sa walang na gina-worship naton ang atong Ginoo. So mga utod, magbalik kita sa atong mga pinumpuan, and please be silent and to start meditate the faithfulness of God in our life throughout the week and in tune sa atong tagipusoon as we worship Him. So, God bless and see and experience the glory of God in our worship today. I will read Deuteronomy chapter 16, verse 10 and 16 to 17. Celebrate the festival of weeks to the Lord your God by giving a freewill offering in proportion to the blessings the Lord your God has given you. 3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose, at the festival of unleavened bread, the festival of weeks, and the festival of tabernacles. No one should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Request everyone to please stand for a moment of silent prayer.
kagawad sa lugar sa lingkod ko. Pukaw sa amon, hatag sa amon si kusog, kabako, talipon ay Ginoo nga sa diing makatipon kami liwat ng mga kanakanin mo sa pagsimba mo sa Ginoo sa Espiritu ko. Salamat Ginoo nga sa siningaga ikaw aman sa mo bugay sa mo. Kabalo kami amay na tungod na tigama ko sa bugay kung na ang ari kami siningaga. Even ginagabuhay naman o darasin mo bugay ng sa mo. We are nothing Ginoo. Kadamang Ginoo ginakuyatan ng pagsalig pag-relay na Ginoo sa imo ikaw sustain sa amon sa tawad-daw na tanan sa amon. We are useless Ginoo kung wala ikaw. Dali Ginoo sa ngaga napagyan namon sa imo hiliguton. Kapag may amay hiliguton para sa imo kadaya awan kagamangayaan. Pero naman Ginoo i-bless at kasatagsa ang mga bayan sa pagpapalipang sa ngaga. Members sa worship team, deacons, mag-assist sa pagkakaroon sa tithes offering, ushers, everybody Ginoo, mga bayan sa pagpapalipang. Ikaw Ginoo, ito sila. Labi na Ginoo, ang iyong magpadala na alagad sa nilaga, mga dala sa mga pulong, sa iya deliver Ginoo sa iyong messages, mga pulong, pagsabtong, na buot mo ipaabot sa among nilaga. Pero naman Ginoo, empower siya, gamitan siya Ginoo sa pagdala sila. Kaya, ikasalig kami Ginoo, nagkapating kami na ikaw Ginoo, mag-upload siya, magagamit siya. Kaya, whatever Ginoo, ang mga pulong na buot mo ipaabot sa nilaga. Pero naman Ginoo, tuloy kami, kaya Ginoo, siguro sa pusoon kasi ikapabuhay naman Ginoo ini para kasi makayawan. Pero naman Ginoo nga ikaw ginugod sa mga hilikuton pag naman ginabilin, sa mga sulog tao naman sa sining week. We know Father na madamo sa mga obstacles na may kabangan. Kaya kabalo kami na may yawa, hindi Ginoo magpaimulong, hindi Ginoo magpabaya, para sa Ginoo sa kilid na waiting for a chance na himo Ginoo sa pamaagi na sila yung kami mapukat. Yan yung Ginoo, para namon, ikaw ginugod sa mo, pagpapakot sa mo. Pagtuloy kami Ginoo sa pag-relay natin sa imo. Kabalo kami naman na kung sa amon namang puso, kinaalam, wala kami Ginoo sa sarap ngayon. We always need your guidance, your wisdom, Ginoo, sa pag-overcome sa mga obstacles, sa mga bagay, Ginoo, sa mga decision making sa mga pag-imo. Tuloy kami Ginoo, pag-i-remind kami Ginoo, mag-rely natin sa iyo. Magsabi kami Ginoo sa iyo sa mag-clear na kami. Pero naman Ginoo, ikaw Ginoo, magpatupa sa ulan, sa among Ginoo, since nga mga pananong Ginoo, ang source of living Ginoo sa inyong kalamaan, ari Ginoo sa panguma, pero naman Ginoo nga ikaw bunyag sa among pananong, abot kamay na hindi mataman, pag hindi mo namatay, na hindi Ginoo mapektuhan ang among Ginoo pananong. I-bless Ginoo ang tagsa-tagsa, iaman kami, physically, mentally, ilabis na Ginoo, spiritually, sa pag-iwo ng mga sinigalaan na buluhaton sa mga. Dito na naman among ginaampo ng tugyan ng salig sa ngalan ng mga presos sumukto. Personal luwas, Amen. Cry of our heart as we cry.
nga sa inyo mga tanan. Isa sa mga tahong kapart sa aton kabuhi na may-unite kita sa mga tao nga nanging parte sa aton mga nabiligan. Mga tao nga nakabuild kita sa relationship sa ila sa mga nagliligad sa aton kabuhi. And God gave us the opportunity to meet them and to unite it again, magulong ang hidlaw, at the same time makapalikon sa isa't isa. Ang atong speaker sa Siningation, nanging parte siya sa Salong Fellowship Baptist Church, 1987. Nag-work siya diri as a pastor sa Sining Iglesia. Ang mga may edad-edad ng mga tumuluo sa Sining Iglesia, nakakilala ni sa iya. From mga ulihing tubo, may term pagkalamoy patatayas tababang, okay, huwag pataya na tabo. Kaysa nag-work din si pastor, 5 pa lang kuya katuig na nabulag. So, pero ang mga kauturan natin sa Iglesia na may mga specific mga umiso nanging parte ini nga persona sa iyo tagsa-tagsa ka mga kahuli. Di nagpasalamat kita sa Ginoo for almost 30 years after nasasina ng mga tinuig. Ditagaan kita sa Ginoo sa opportunity na ma-met siya natin. And it's my joy man na nakilala ko siya through man sa Sining Iglesia. Last month, nakapuli siya and he's one our speaker sa among Negros Pastor Workers Fellowship. Dagaan sa Ginoo sa opportunity na nakabalik siya pag nakabisita sa Salong. So, naginunanay kami nga duwa na sa sulod ng bulan mabalik siya di agod nga makawali sa pulong sa Ginoo. Kaya nagligad, tama din ka pinoot sa schedule na hindi siya makatag din sa aton sa time for preaching kay tungod nga nakakumit siya sa ibang mga churches. But he promised na sa siningang bulan mabalik siya di kag magawali sa pulong sa Ginoo sa sining niya Iglesia. So sa siningang tion ay hatag po ang tion sa at the same time to welcome them as aton speaker kag isa sa mga pastor sa Sining Iglesia. One way or another ang iyang presensya sa Sining Iglesia naging dako kumulit kung ano man ang Salong Fellowship Baptist Church Subong. So sa Siningang pina-welcome na po si Pastor Dallas upon sa iyang wife si Dr. Nora na naging ari sila Subong agad mag-share sa pulong sa Ginoo. Pastor? Mayroong aga sa inyo mga tanan. Isa ka tapo mga kalipay, ako sa Ginoo nga makabalik sa lugar nito for almost 36 years, 1988 hanggang ngayon. Ako lubos na salamat, minsan hindi ko nakilala yung iba, at nagpapasalamat sa Ginoo nga maka-alagan muli sa lugar na ini. Kag ako kalipay ng po yung misis ko at salamat din sa mga salamat sa mga kapag-utod sa Ginoo na ginpakaon kami alin sa kahapon. Sang ako ay umalis diri, kami nagtrabaho ni misis sa may bukid doon sa Bethel Baptist Hospital. 4 ka tuig, it was 1988. Okay. Hindi, basta lang. Tapos dito kami, biging bugayan sa Ginoo sa 3 ka anak na babae doon sa bumugin doon. Pagkatapos kami ay pumunta sa Manila. Dito ako nakapagtrabaho sa 2 churches. Pagkatapos ay pumunta kami sa Manila 1990
89 yan. 90. Okay. 93. Pagkatapos ay sa karon nagpayuyan kami ng isang church, Unity Baptist Church sa Navotas, 2001. Hasta karon kaloy si Ginoo siguro dito na ako magulat sa pag-abot sa Ginoo sa rapture Bali 23 years dito sa Unity Baptist Church. Ako nakakalipay sa iyang katutong sa akong kabuhi. Ang akong mga anak ay magulang kag ang agot may asawa na, sila may anak, 3 na. Sabi ng Pastor Mayo, kaya hindi mo mabuhok itompa. Ginkuhan ko to, gin AI. Ginlogo mo, kasi sila isang anak ko, Papa, magpalugong ka kasi sabi nila, lulo kita. Tatlo yung apo. Kung gusto nyo mag-keep in touch sa Facebook, ang akong account ay Pastor Danny Galas. Kag isa sa mga ministries ko sa Facebook, nagpo-post ako ng mga challenging messages para maluwas ang mga nagbabasa, para lumago, magtubo ang mga Kristiyano. Kaya sa panahon ng mga challenges, mga pagsubok, ay damo na nagpansabon, nagpasalamat, na tungkol sa ministry sa Facebook, kaya parang missionary ako sa Facebook, kaya ako nagpasalamat sa Ginoo. Pero hindi ko man ginapost, ang ako niya pag-post sa Facebook, hindi tungkol na spiritual kita ko, hindi. Ang akong kaintaan para isa ka pulubi. Pasensya na kayo, hindi na ako makadiretso ng Tagalog, pero hindi ko magkabalaka kay sa langit ilunggogin. Ganun po. Salamat sa Ginoo sa pagkakataong ito. Sa nari ko dising na nakalaligan ng bulan, ginimitan nila ako sa Sipalay na mag-speak dito. Ay nag-usap ko ni Pastor Algar. Pero naunahan kasi ni Pastor Baron dila sa may Talubangi. Ang ilang services dito 3 eh. Kaya nag-preach ako ng dua ka preaching sa umaga. Tapos yung recorded sa gabi, mayroon na sila sa bagay na yan. Kag sabi ko kay Pastor, gusto ko din nga makabalik rin. Kag makapaglingkod sa mga kapatiran, At sabi ko, may schedule ako sa muling na linggo. Sabi ko, ikaw mo na, schedule mo na sa hindi nga linggo, last week na April, dila ko sa inyo. Kung okay sa inyo. Kaya salamat sa Ginoo na hindi pa dumating ang Panginoon ay nakakatawa ko din. At isa sa mga kabantanan nga ako na ari di karon tungod ng nanay ko ay birthday niya was 85 years. 84 years siya. Kag isa ka malata ko nga pribileyo na sa isa ka adlaw ako nag-atipan sa iya. Naging nursing aid ako. Tapos naging PT. Kaya kalipay ako. Medyo siya karon. Kaya nagpangabay siya sa ako Sili nga huli ka dito birthday ko. Siya lang nabili ng tatay ko, wala na. Dito na sa langit. Kag buwas, maaga pa kami. Kag mapauli. Kag maghanda-handa din tayo para sa iya at mag-enjoy sa kanyang presensya. Muna nga isa ka dako kalipay na mga nanay naton at mga tatay naton. Kung sila nga nila yung nanay ko makasagod sa 7 ka bata. Kami kasi siyam kami. Pero kung kaisa
yung siyang nga bata, wala isa nga magsagot sa nanay naton. But praise the Lord, utakay nato na hindi man na muna ang nakatabo sa kantalan. Kaya salamat sa Ginoo kag higit sa lahat nandito ako para mapagbimuran kayo. Kag parang waiter ako, tagalugto ako karon sa kusina, cook, kag isa ka waiter na mag-sit sa inyo. I hope and pray na bawat isa sa aton ay maging pakamaayo ang iyang pulong sa pagtanan sa aton. Kag sa pagpulit naton karon, hindi na kita pareho sa pagkanto ng dili. Okay? Kasi pag kita magsimba, halin sa balay pala naton, napangamulo kita, Ginoo, kausapin mo ako, at tagaan mo ko sa kasing-kasing na mapainubuson, kasing-kasing na handa magsunod, magpasakop sa imo. Sa ating church, sa Unity Baptist Church, ginahambal ko kami, na ang audience naton, simba kita karon, isa lamang ang audience natin. Kapati ba kamo nga isa ang audience natin? Sino ang audience natin? Ang Diyos. Sa may Revelation chapter 2 and chapter 3, mga audience sa Ginoo, na nabasa niyo ba dito sa 7 ka mga simbahan? Anong ginahimo ni Kristo? Siya sa tuma sa iglesia. Kaya gusto ko hambalon sa inyo, it is my joy and privilege na maghatag sa inyo sa pulong sa Ginoo at sa katotohanan na si Kristo Jesus sa aton tuma karon. Kaya iya ginatulog niya kita. Iya na ginapaabot ang aton pagsamba, ang aton pagduwalhati sa kanyang pangalan. Ikaduha mga utos sa Ginoo, when the Bible speaks, God speaks. Kapatid ba mo sina? Kapag magbasa kita sa pulong sa Ginoo, ang Diyos nangungusap mo sa atin. Kaya maganda, may mga Bibles kayo dyan, at pag magbangkit kita sa ngayon sa mga talata dito sa pulong sa Ginoo, buksan niyo inyong mga Biblia. In fact, kanina, pagbugtaw natin kanina sa umaga, sa ginbasa natin ang pulong sa Ginoo, ang Diyos ay nangusap po sa atin. Okay. Sa ginimbitan ako ni Pastor, gipamangkot ko siya kung anong mensahe ang gusto niya na dalawin ko sa nakaroon ng umaga. At ang Ginoo nagdala ko sa akong diri sa may 1 John chapter 2. Okay? Buksan natin ang aton mga Biblia, please, Danak nga mga sa aton nga may mga Biblia, aton buksan ang aton mga Biblia sa 1 John chapter 2. Pwede bang tindog kita at aton basahon ang pulong sa Ginoo responsibly, please. 1 John chapter 2 verses 1 to 10. Aton basahon ang pulong sa Ginoo ng responsibly. Okay? Yung mga Tagalog, updan nyo ako, ang mga English ang verse 2. Tapos hanggang sa verse 11. Okay? Let us read these passages responsibly, with joy, at mag-open ang ating mga kasing-kasing. 1 John chapter 2 verses 1 to 11, mga Tagalog, inyo ako dan sa verse 1, mga English, verse 2, hasta sa verse 11. Okay? Ready? Begin. Ginasulatan ko kamo, maakon mga anak, agud hindi kamo magpakasala. Pero kung may anak nga makasala, may nagapakitluoy sa amay para sa aton. Kag siya ako si Jesucristo nga ako ang makaroon. Nasiguro tagi nga kilala ta ang Dios kung ginatuman ta ang iya mga sugo.
Verse 3 ako na. Pero ang tao nga nagatuman sa iyang pulong o pulong sa Dios, matuod nga wala na singkulan sa iya ang gugma sa Dios. Kag sa sini masiguro ta nga kita ara sa Dios. Mga hinigugma, hindi ba ko nga sugo ining ginasulat ko sa inyo, nga maghigugmaanay kamo, daan na ini nga sugo nga nabatian ninyo, kaginbaton sugod sang nagtuo kamo. Ang nagasiling nga siya ara sa kasalan, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tao ara pa sa kadudulman. Pero ang tao nga wala nagahigugma sa iya utod, ara sa kadudulman. Nagalakat siya sa kadudulman, kag wala kahibalo, kundi siya nagapakanto. Tungod kay ginabulag siya sang kadudulman. Salamat sa pagbasa sa iyang pulong. Mangayo kita anay sa sang kaalam sa aton nga Ginoo. Ginoo, kami nagapasalamat sa ini nga adlaw mo Ginoo. Gusto namon nga makabanalon itong adlaw ini. Sa amon pagtipon kami nagapati na ikaw ay sa amon nga tunga at ikaw nagapangita sa mga matuod-tuod nga nagasimba sa imo sa Espiritu at sa katotohanan. Nagapasalamat kami sa imo katutong sa iglesia kini sa patuloy na paglilingkod nila sa iyo sa pangunguna ng iyong pastor, sa kanyang pamilya, sa mga workers, sa mga deacons, sa mga officers, at sa tanan ng membro ng iglesia ito, katanan ng pamilya na bumubuo ng iglesia ito, ang akong pangamuyo, ang iyong pagpakamaayo, surely goodness and mercy shall follow their lives, na sila, Panginoon, ay maabutan mo sa pagbadating ni Kristo na matutom sa imo nga buluhaton. Nagapasalamat kami, O Ginoo, sa mga tao na ila ginhatag ang ila kabuhi para ang imong iglesia maging mapag-on kag magapadayon nga ini magamit mo para sa kaluwasan sa mga tao, mga mahal nila sa buhay, at para ang mga Kristiyano ay lumago sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ngayong umaga, among pinagkatiwala sa iyo ang aming pagsamba. Dahil ako naniwala na hiwalay sa iyo, kung wala ang banal na Espiritu, ay wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya linisin mo kami sa lahat ng kasalanan at karumihan, puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, mangusap at kumilos sa aming kalagitnaan, na sa aming pag-uwing mamaya, dala-dala namon, Ginoo, ang mga pakamaayo, nga magbulig sa amon, nga amon ikaw higugmaon sa bukos na kasing-kasing, bukos na pag-iisip, kat kami mamuhay para sa iyo, Ginoo. Pagpakamayon mo, ang gawain ngayong araw na ito, hindi lamang diri nga iglesia, kundi sa mga iglesia, at sa mga lingkod mo at sa mga kapatiran na gumagawa ng iyong kalooban. Lahat nito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Pwede na kita makapungkot. Mga utod sa Ginoo, ang binasa natin nga pulong sa Ginoo. Sino kanina nagsulat sini? Yung verse John? Si John, ano? Anong common nga tawag sa iya? John the Beloved. Okay. Si John ay sumulat siya ng maraming aklat, di ba? Ano muna niya ginsulat? Yung Gospel of John, di ba? Pag-ilan mo ngayon? Pag-ilang aklat sa New Testament?
Matthew, Mark, Luke, pangapat. Pagkatapos, ang sinulat niya itong 1 John, 2 John, and 3 John. Tapos, isa pa, ang iyang sulat. Anong sulat ng isa pa? Revelation. Karon si John, kapag siya magsulat, at tanan ng mga writers sa New Testament o Old Testament, mayroon silang purpose. May aral silang kabangdanan nga sila nagsulat sini. Okay, ipakita ko sa inyo mga utod sa sa Ginoo. Sa church namin kasi ang mga membro namin talagang pinawa namin yan, mga kamatuoran, pasulat namon, pagkatapos pagka-gospel out namon, kami, nag-quiz ko eh. Hindi na ba mag-good ko sila? No, gusto nyo mag-quiz tayo mamaya. Okay. Yung Gospel of John, ini ay tungkol ini sa ating past. Yung ating tinatawag na justification. Naging sulat ni Juan yung Gospel of John. John 20:31, di ba? Insulat ko ini sa inyo para kamo magtuo kay Jesus na anak ng Diyos at inyong tagapagligtas. Kaya tungkol yan sa aton na past. It speaks about our salvation, salvation from the penalty of sin. Kasi ang kaligtasan, dako na siya doktrina, pero ang una sa justification yung ating past. Kaya kung sino mga tao maghinulsol sa kanyang kasalanan, matunan niya si Kristo Jesus bilang iyang tagapagligtas, ano sabi ng Biblia? Wala na siyang hatol. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kung ikaw Kristiyano ano man oras ikaw mamatay, anong sabi ng Biblia? Absent from the body, present with the Lord. Yan. Yun ang purpose ng ni John. Pangalawa, itong epistles, 1st, 2nd, 3rd John, ito po ay tumutukoy sa ating present sanctification. Okay? Ang sanctification, naman yung pagiging banal na doon. Na kita maging, banal sa ilang mga? Maging balaan. Ang punishment from sin, tapos na. Sa ngayon naman, mga kapatid, yung power. We are fighting against the power of sin. Ito nga pakikipagbaka naton hasta nga mapatay kita. Amon yung maturan, mga utod sa Ginoo, that Christian life is not a battleground, it is not a playground, it is a battleground. Kung hindi mo magbutang sa imong puso at kaisipan, that Christian life is not a playground. This is not yet heaven. Damo nga mga Kristiyano kareklamo, damo problema, ka-desisyon ako masumunod sa Diyos, naara gihapon yung di ba? Naranasan niyo ba na kapag mag-desisyon ka mo nga sumunod sa Diyos, nga umangat sa inyong Kristiyanong pamumuhay, ara tayo ng pagtilaw. Mga challenges sa ato ni mga kinabuhi. Beloved, bear in mind that Christian life is not a playground, it is a battleground. Ang pakikipagbaka, pagsubok, temptation, suffering is a part of our Christian life. Beloved, hindi kita pwede nga magkabuhi sa Kristiyanong kabuhi sa atong puso, sa atong kaalamon. Ito magawa lamang natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Without the power of the Holy Spirit, no one can expect to live a Christian life as what God expects from us. Amo ni nga pagbugtaw niyo sa umaga, mga utod sa Ginoo, pakinggan niyo pagbugtaw ninyo sa umaga, ang unang mukha na dapat niyong tingnan ay ang mukha ng Diyos. Diin sa iya pulong. Ang unang pag-istorya
dapat ang istorya natin sa Diyos. Ang tawag diyan ay pangamuyo. Isa sa mga importante nga prayer request natin, pagising natin sa umaga, na ang banal na Espiritu ang magkontrol, ang banal na Espiritu ang mamuna, ang banal na Espiritu ang maghatag sa atong sanggahom, para anuman ang atong atubangon sa adlaw nga ini, mahambal naton katulad kay Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. The book of John speaks about our sanctification, our present condition. At ang last na book, ano po yun? Revelation. Kung ang Gospel of John, yung past, salvation from the penalty. Kung ang 1 John, 2 John, 3 John speaks about our sanctification. The book of Revelation speaks about our glorification. Kapag dumating si Kristo sa rapture. Mga utos si Ginoo. Sino dito, gipamangkot ko ito sa isa ka ba, nung nakalaang linggo dito ako sa isang anniversary sa linggo. Sino din yung mga Kristiyano? Halos lahat tumaas eh. Gusto nyo ba magpalangit? Sila sabi nila, oo. Sabi si linggo, gusto nyo karona? Pila lang nagtala na lang gabay, di ba? Pero beloved, pwede na hindi pa ako nakatapos karon sa pagwali ang Ginoo darating. The rapture may happen, beloved, before the service ends. Ready na ba kayo? Ha? Are you ready? Pero ito si Ginoo. Karon ng umaga, umaga, gusto ko po dalhin sa inyo itong mensahe nito. Okay? Sa mga nagtitake notes, aton nga pag-aralan, how do you know that you are a true Christian? Parang simple lang paano ninyo mabalaan nga ikaw ay tutuod nga Kristiyano? Karon ano ba ang buong silingon sa salitang Kristiyano? Ang salitang Kristiyano, ini ay gintawag ini sa mga sumusunod kay Kristo dito sa sa may Acts, nalala niyo po. Ano bang church yun? Antioch. Okay? Sila mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo. Sila mga matatapat na mga mananampalataya. Ang kanilang kabuhi ay si Kristo. Ang ilang mga action, mga reaction, direksyon sa kanilang buhay, yung kanilang values, yung kanyang priorities ay batay kay Kristo Jesus. Sila ay mga tao na minsan sa kanilang buhay nakarinig ng salita ng Diyos na sila ay mga makasalanan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ginawa ni Kristo Jesus ang lahat ng ating pangangailangan para tayo maligtas doon sa krus sa Kalbaryo. Matagumpay na ginawa ni Kristo ang imo na kaluwasan na tungod sa namatay siya, ginlubong siya pagkatapos ng 3 adlaw nabanaw siya. Kagini nga kaligtasan inaalok sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Diyos, kamo naligtas. Pero hindi lang kamo ang kalooban ng Diyos na maligtas. Pati ang asawa ninyo na hindi Kristiyano, mga anak ninyo na hindi Kristiyano, mga mahal nyo sa buhay na hindi Kristiyano. Ang mga tao na Kristiyano, na tunay, mga tao na anuman oras na sila'y mamatay, alam nila kung saan sila patutungo. Ang mga Kristiyano ay mga tao na ang salita ng Diyos, the Bible is the only sole authority for faith and practice. Yung Biblia. Kung pamangkuto natin ang mga tao, kung ano ang ilang pagtuo tungkol sa pagiging Kristiyano, iba-iba ang ilang iba-iba ang kanilang inahambal. Ang iba, pag linggo may Bible, pupunta sa sa church.
Pero karon pamangkuton naton si Juan. Okay? Pamangkuton naton si Juan kung ano ang mga palatandaan nga kita tutuod nga Kristiyano. Lantaw ninyo ang inyong mga Biblia, mga utod sa Ginoo. Okay? Kung inyong lantaw ninyo mga Biblia, aton lantawon diri yung tatlong mga talata. Okay? Sa tatlong mga talata na ini, makita natin ang aton nga puntos. Okay? Tatlong puntos lang ang dalon ko sa inyo ngaron. Ito ang mga tests. Ito yung mga pagsubok na magsasabi na ikaw at ako ay tunay na Kristiyano. Okay? Tingnan niyo po sa inyong mga Bible, verse 4. Okay, may mga Bible kayo, no? Chapter 2, verse 4. Ano ang balikan? He that saith, I know him. Verse 6, makita natin. He that saith, ang sino man nagahambal nga siya amuni. Verse 9, tingnan niyo yung mga Biblia. Sabi niya, he that saith, ang sino man nagsasabi na siya ay Kristiyano, so forth, so on, so forth, itong mga bagay nito. Itong tatlong ito, diri na itong kuhaon yung atong main points. Di ba yung preaching, may siya, mayroon siyang theme o topic, tapos mayroon siyang text, mayroon siyang main points. Mayroon tatlong main points na aton nga kuhaon. Ang buhaton natin, mga utod sa Ginoo, pag uwi natin mamaya, memorize na natin. Okay? Kasi buday mga... ano ba preaching ni Pastor ng makarang linggo? Alam niyo ba preaching ni Pastor ng makarang linggo? Ano bang text niya? Ano bang main point? Sa church naman kasi, mga membro naman, nagpapasa sila ng kanilang ng outline ng pastor. Kahit kahit skeletal outline. Ini-require ko sila na mag-lahat. Karon kung ikaw ay deacon, kung ikaw ay sung leader, kung ikaw ay choir member, hindi ka pwede mag-choir member pag hindi mo alam yung preaching ng pastor. Ay, kaya maganda yun kasi pagka makabati kita sa preaching karon, amo na yung aton pagkaon buwas, di ba? Dagdag sa aton na devotion. Amo na yung aton ispata, di ba? Amo na yung mapa naton, mga utod sa Ginoo. Kaya kailangan taon kita sa pulong sa Ginoo araw-araw. Okay? Ready na ba kayo? Mga utod sa Ginoo. Okay, number 1. Ang number 1 na test, the test of loyalty or faithfulness to the Word of God. Ang tuod-tuod na Kristiyano ay loyal. Ang salitang loyal, matapat. Kung ako ay loyal kay Mrs., sa iya lang ko. Di ba? Nakuha, di ba? Roman numeral 1, the test of loyalty or faithfulness to the Word of God. Isa lang ito, the test of loyalty. Pastor, tinatong makuha na. Basahon natin sa aton mga Biblia. I-English ko lang dito. Verse 3 hanggang verse 5. Okay? Tingnan niyo po. Kasi sabi ko sa mga membro, pag may puntos tayo, kailangan mayroong supporting verse. Para pag ulit natin, hindi kita maghambal na hambal ni Pastor, kundi hambal sa Ginoo. Di ba? Okay, masali ka dire. Verses 3 and 3 to 5. Ano unang test nga? The test of loyalty. Okay. Verse 3. And hereby we do know that we know Him. Take note, beloved, isa pa pala gusto ko mahambalon sa inyo, papatikan nyo. Hulamon ko inyong mga tainga inyong mga ano ba sa Tagalog tayong gulunggan. Sa book of John, 1 John,
ang keyword ay salitang no. Nga, Pastor? Kasi sa panahon na si Juan ay nagsulat sa aklat ni Juan, may ara nga mali na pagtuturo. Ang tawag nila Gnosticism. Ba't mag-exam tayo mamaya? Tanongin mo kaya? Anong maling pagtuturo? Gnosticism. Anong ibig sabihin ng Gnosticism? Nga ang tao, kinanglan, may ara siyang pinakamataas na kaalaman para siya maligtas. Ang problema, ganito. Damo alam, pero ang buhay alampuan. May kilala ba kayo rin na member sa church? Damo alam, damo nabalaan, maraming alam, pero alampuan. Ang tingog, dami, kung sa kway pa. Wala ko pa tama Kasi di ko kayo kilala ako dito. Yung mga nabutan ko dito, papalaki ka na dito, 36 years, di ba? Bisan ka namin sa tingog mo, kung ang kabuhin mo sintonado. Alam niyo yan, di ba? Damo na balaan ng mga tao, pero hindi kasunod sa Diyos. Amo ng problema. Marunong, elite knowledge, but they are reprobates. Masama yung pamumuhay. Kaya gusto ni Juan na ituwid. Dapat ayusin. Kaya sabi niya, kung alam mo si Kristo, ganito. If you know the Lord Jesus Christ, the word know, it means saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Yung pagkilala mo kay Kristo nga nagdulong sa imo sa kaluwasan. Sila isang pulong sa Ginoo. Balik tayo sa kanyang salita, mga utol? And thereby, we do know that we know Him if what? We, sabi niya? Keep His commandments. Ang totoo niya Kristiyano, nagasunod sa utos ng Ginoo. Verse 3, and hereby, ilang beses yun, diba? We do know that we know Him if what? We keep His commandments. Verse 4, he that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is what? A liar. Kung ikaw nagahambal na ikaw Kristiyano, tagalangit ka, ang imong ngalan nasulat sa aklat ng buhay, ngunit hindi ka sumusunod sa Diyos. Sa aklat mo Domingo, wala ka man sa simbahan, ginahambal sa Biblia, not forsaking the assembling of ourselves together. You are a liar! Sino nagsabi? Baka mamaya may maglabas dito, sabihin niyo, Pastor, kinambalan ako na sinungaling. Sino maghambal nga sinungaling yung tao na sabi, Kristiyano, tapos hindi ko sunod sa Diyos? Hindi ako. Mouthpiece lang ako, mga utol sa Ginoo. If he is not loyal, he is a liar. Verse 5, but whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Beloved, the test of loyalty or faithfulness to the Word of God. Are we loyal? Pastor, di ba sinisingin ako? John chapter 10, verse 28, walang makaagaw sa akon sa kamot ng Diyos. Di ba? Tapos verse 29, walang makaagaw sa akon kamot, siling ni Kristo. Tuod na, mayroon tayong eternal security. Pero, pakinggan niyo muna. Gusto ko lang ulit ang inyong mga dulunggan. Bago ginhatag ni Kristo ang eternal security
naghambal sa anay kung sino ang mga tao na may eternal security. Verse 27. Ano? John 10:27. Ano sabi niya? My sheep, sabi niya, hear my voice. And I know them, and they follow me. Verse 28, verse 29, eternal security. Walang sino mang makaagaw sa kanila. Sa akin naman. Damo na Kristiyano. Meron ako kilala Kristiyano Palahubog. Dahil sa kanal na ito, prime. Pero makamemorize ng John 3:16. Beloved, makita na itong hinahambal sa Ginoo. Letter A reality is expressed. What is the reality? In being a true Christian, obedience is one way of knowing you are a Christian. If a person claims to be a Christian but is disobedient to the Lord throughout his life, Apostle John says, he is a liar. Pila ang nabautismohan sa ating church? Diin sila subong. Sila nila, Kristiyano sila, pwede sila makamemorize sa salita ng Diyos. Hindi si Satanas na, memorize siya ng salita ng Diyos. Kilala niya ang Ginoo. Si Satanas, alam niya man ang Ginoo, nakurog pa nga Di ba? Si Satanas nakurog pa. Kita ba, nakakurog kita? When was the last time na talagang sa aton na panungkong kung sino ang Diyos, ano siya sa kabuhay natin, talagang meron tayo reverential fear sa buhay natin. Yes, this is the reality, beloved. It is not an obedience. Hindi ito yung pagsunod na tungod, hadlok ta. Pagsunod, tungod, mahal natin. You know what? Obedience is not a hard thing to do if you love the person whom you obey. Saan o natin mapatunayan ang atong pagmamahal sa atong asawa? Sa panahon nga walang sakit? Sa panahon nga sagana? Si Mrs. kasi nung umalis kami sa Bukidnon, gamay pa mga anak mamo. Nagkaroon siya ng cancer. Mabuti lang second stage. Grabe. Grabing gastos, grabe tapos mga bata gamay pa. Pero silay ko sa iya. Papatian nyo. Sandito kami sa ospital. Operahan siya, ikimo siya, ang kwarta na mo, 12,000 lang. Di ang tendency mo, ang bawat tao mo nagbisita sa imo, ang iniisip mo na magbigay. Pero sabi ko kay Mrs., ipadalaan kita sa Diyos ang mga tao na maging makamaayo sa aton. Pero ang gusto po natin, whether you eat or drink, whether you are lying sa loob ng ospital, kailangan nga maluwalhati natin ng Panginoon, maging makamaayo kita sa iba. Make me a blessing. Beloved, it is more blessed to give than to receive. The more you receive, the more you give. Dahil papalain kayo ng Panginoon. Pagsunod sa Diyos. Do you want revival in this church? What is a true revival? It is a revived obedience to God. Hindi kailangan na kumulog sa langit. Hindi kailangan na bigyan kayo ng 3 milyones. Hindi nagdedepende sa building, hindi nagdedepende sa dami, hindi nagdedepende sa pera. It is a renewal of obeying the Lord. Beloved,
Kamo mag-atubang sa Dios, inyo mamanguton, Ginoo, ano bang parte sa kabuhi ko nga hindi ko pa ginhalat sa imo? Ano bang mga kasalanan sa kabuhi ko na dapat ko ihalat sa imo? Ako nga alisin. Ano bang pagkukulang ko sa iglesia? Anong pagkukulang ko kay Mrs.? Kayong mga mister, ang relasyon nyo kay Kristo Jesus nagdidepende sa relasyon nyo sa Mrs. ninyo. Kung hindi nyo mahal ang misis ninyo at hindi nyo ginagawa ang karapat-dapat, imposible na kayo namumuhay para kay Kristo. Dahil sabi ng Biblia, mahalin nyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo na ibinigay niya ang kanyang buhay. Yes. A reality. It's a real thing. Coca-Cola. Kung sa sapatos pa, ano? Ano nga ang Puma? Anong sabi ng Puma ka? May say yung Puma eh. Maganda na talaga. Kalimutan ko, pero sabi niya, isa lang. Ano? Mamaya pagka-alam nyo, sabi nyo lang sa akin, ha? Huwag nyo lang isigaw. Number 2, letter B. A hypocrisy is exposed. Beloved, when you will say that a Christian is a hypocrite. Saan ko mo mabala na ako hipokrito? Kung ako naghahambal sa isang utang na hindi ko ginakabuhin. Sinungaling siya. Bilisan ko lang ano. Baka matagalan ako, hindi ako makabalik dito. Hypocrisy. Dito sa ibang bansa, mga utos sa Ginoo, may nakasulat sa pader. Okay? Sabi niya muna eh, you call me master and obey me not. You call me life and see me not. You call me life and desire me not. You call me wise and follow me not. You call me fair and love me not. You call me rich and ask me not. You call me eternal and seek me not. You call me gracious and trust me not. You call me noble and serve me not. You call me might and honor me not. You call me just and fear me not. If I condemn you, blame me not. Ano ba ang palatandaan na mahal mo isang tao? Nahalokan mo, di ba? Kaya kayo nga mga mister, kanalang mabigat, halokan yung misis mo. Good night. Pero may isa katao na naghalo kay Kristo, na hindi niya tutuod ng ano. Mahal, sino yun? Sino yun? Si Judas. Hindi yung sa jeep ha, Judas nagpe. Hindi, masagrit na yan. Mga ito, sige no. Kung ginahambal nyo, kung ginahambal nyo na si Kristo, Panginoon nyo o Ginoo nyo, pero kamo pa rin ang nasunod sa buhay nyo, parang Judas Kiss yan. Do not call Jesus your Lord if you are not following the Lord in your life. If He is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Yan na kasimple. Alam mo, pag sinabi mong Panginoon sa New Testament, ihalan mong kabuhin mo. Beloved, kapag iyong sundin ng Panginoon, patunayan mo kay Kristiyano, hindi lamang letter A. Ano bang letter A natin nangina sa mga ano? A reality is expressed. Letter B, a hypocrisy is what? Exposed. Letter C, a maturity is experienced. Beloved, the more you love the Lord Jesus Christ, the more you grow. Kung mga asawa, kung magmahalan kayo sa isa't isa, ang inyong relasyon nagadalom, nagataas. Anong hambal sa Biblia da? Ha? Pastor, nga ang nasipan pagkagat ng Kristiyano, nga ang hindi ba siya katubuaw? Basta ginahunggit o ginatupat, tumanyan ba ng Biblia, may nauna nga ngayon na, no? Nahuli. May mga huli na nauna. Totoo na. Kaya kamo nga nauna ang mga Kristiyano, kinanglan, ano? Nakakahuya nga kamo, una-una ang mga Kristiyano. Tapos,
pagpunta sa church, yung mga baguhan pang una, kamu huli. Iyan bang talata nyo sa buhay? Sabi sa Biblia po, tingnan nyo sa inyong mga Bible please. Verse 5. Okay? Verse 5. But whoso keepeth His word, in him verily is the, ano sabi niya? Is the love of God, what? Sa English, what? Perfected. Anong ibig sabihin ng perfected? It is not a sinless perfection. It is what we call maturity. Matagal akong Kristiyano, bakit hindi ako nagmamature? Kulang na sa vitamin O. May vitamin O ba? Spiritually mayroon. Obedience. Obedience is the very best way. Diba? Okay. Pangalawa. Una na main point ka natin, ano? The test of ano? Loyalty. Ang una, ano? Anong una na sa point natin? Para mag-memorize natin. Para sunod, para natin pa. Anong una? Okay. A reality is expressed. A hypocrisy is exposed. Ang maturity, sabi niya, pag-pangatlo, ano nga? Ang maturity is experience. Ulitin ko. Okay? Anong title natin? Paano malaman ikaw tunay na mananampalataya? Number 1, the test ko ano nga? Loyalty. Una-una, ano nga? A reality is expressed. A hypocrisy is exposed. Ang maturity is experience. Diyan yan, ano? Pangalawa, the test of living. Malalaman ng mga tao, isang Kristiyano, depende sa pamumuhay. Anong pamumuhay meron siya? Anong pinaka-importante sa kanya? What is his values? Priorities. Mag-react at mag-act. Nautusin nun? Lantaw ko mo sa ano? Di ba ang baso? Kag magbitbit ka mo sa baso, kag maglakat ka mo o matayog ang baso, maula siya, di ba? Ano ang maula? Kung ano ang sa loob. Di ba? Kaya pag may problema, kagad-agad nanalangin tayo kasi ang puso natin mapanalanginin. Pag may problema, sumisigaw tayo kasi ang puso natin, anong laman? Galit. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya importante na ato i-examine kung anong puso natin. Kaya sabi ng Biblia, ano sabi niya? Kinanglan ano? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against God. Muna ang pag-ising natin sa umaga, recharge. Ano ka muna yung pina-recharge? Cellphone nyo! Cellphone nyo ang inyong kaluluwa! Kumusta cellphone nyo? Pastor, talagang ano? 100%. Kumusta naman ang kaluluwa nyo? Baka lubak mga kapatid. Yes! The test of living. Saan natin makita? Verse 6. Tingnan niyo verse 6. Basta di mo nakikuha man, di mo naging pulot yung test of living kasi unang test of loyalty, di ba? Pangalawang test of living, di mo nakikuha. Mga utod sige no sa Biblia. Verse 6, ano sabi niya? He that saith, he abideth in him, ought himself also to walk even as he walked. Kung kamo nagahambal nga nagpabilin kamo kay Kristo, kay nanglanan, you should walk. Ang walk yan, ibig sabihin, mamuhay kamo katulad sa pamumuhay ni sino? Ni Kristo. Na-memorize natin yung Romans 8:28. Sino bang paborito niyo yung Romans 8:28? Ano sabi ng Biblia ka? All things maayo man o masama. May sudan man o wala. Maayo man pamadyagan mo o may sakit ka. May kwarta ka man o wala. All things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. What is God's purpose? Verse 29. To conform to the image of His dear Son. Beloved,
wala sa nakatabo sa aton nga buhaton naton nga balibag para kita lumago. All things work together. Basta iba sa inyo diri, ang inyong pagtuo, ang inyong katutong naapektuhan tungkol sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Baka ang iba sa inyo may problema sa mister ninyo. Ang iba may problema sa inyong mga anak, may problema financially. Yung kalusugan ninyo may problema. Mga utod sa Ginoo, dito lang sa langit, sa lupa yan. Tanan na ginpahintulutan ng Diyos para lumago kayo sa inyong pananampalataya. Kung hindi ka mo lumalago sa inyong pananampalataya, mali ang inyong reaksyon. Mali ang inyong direksyon. Kasi hambal ng Biblia, walang malas, walang buenas, all things work together for good. Beloved, huwag nyo ng taon, huwag kayo magkumpara sa mga Kristiyano. Sa Manila, ganyan eh, sindi ko sa ila. Salamat sa Diyos na meron kaming balay. Na among India balay, among India lupa, bisan gamay lang. May mga Kristiyano nga hasta subong, renta pa rin renta. Pagdating ng katapusan, nag-iisip na kung ano ang ibayad nila. Ang Meralco, sabi, ilaw ng buhay kapag tumating yung nagadulog ang balulog mo. That's not. Hindi ang unang didetermine sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung kahalagahan mo, hindi mo. May problema ka man sa pamilya na iniisip mo, hanggang kamatayan, nandiyan yun. Mayroon ka man karamdaman na hanggang kamatayan mayroon yan. It will not dictate your hope, beloved, because your future is as bright as the promises of God. Amen? Why not give 100% to God? Tanan-tanan kita pantay sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan natin pantay sa harapan ng Diyos. Kung ikaw na antos tumutigulang ka na, pasalamat ka, hindi tanan ng mga tao nakaabot sa iyong mga edad. Beloved, Christ-likeness. Hindi ko na may outline ako din, hindi ko na magsundon para mabilis tayo, ha? Gusto ko lang hindi kayong gist, Kasi sa church namin kasi, isang oras yung preaching ko talaga. Maganda naman kasi 23 years kami, pag 45 minutes ako, parang ayaw nila tumayo. Di ko alam kay misis, Kasi mga misis ng mga pastor, parang magagaling yun. Kami kapirit sa church, pagdating sa bahay sila, nagpipirit sa amin. Tama ba, Pastor? Okay. Kami mga gusto maging pastor sa wife dito, Isa sa this is very spiritual gift yan. Ganito mga kapatid. Pagka may decision ka dapat buhaton. Bago pumunta sa pangatlo, mas gusto ko naman diretso sa pangatlo dahil mainit mamaya kung may decision ka na dapat buhaton, may reaction ka na dapat mo mag-acta o mag-react. Ako lang makinig kayo. I would like to lend your ears, beloved. Pamangkuton mo lang anay, bago ka mag-desisyon. Kung si Kristo ang sa sitwasyon ko, ano kayang buhaton niya? Isa sa pinakamabigat na pasanin, yung bitterness. Ano bang bitterness sa'yo? Sakit sa buhot? Dumot. Utod sa Ginoo, kung may dumot ka pa, in some extent or degree, bisan ano mo pa? Bisan si Spurgeon pa, ang imong preacher. Kahit si Kristo pa, ang imong preacher. Alam mo si Judas, the best preacher that the world ever had. Sino? Si Kristo. Pero Judas pa rin siya. Kasi ang problema, yung puso. Mga utod sa Ginoo, ano ang balik Kristo? Sabi ni Pedro,
Panginoon, bilang pagkabisis ko, patawad yung yung nagdimusang sa kasalanan sa akin. 7 times. Alam mo yung 7 times, sobra na eh. Kung sabi ni Kristo, 7 times, 70 times, 7. Anong pusilingon yan? Walang katapusan. Beloved, a forgiven person is a forgiving person. Naranasan mo ba na pinatawad ka ng Diyos? Mula nung ipinanganak ka, ilang beses ka nagkasala sa Diyos? Pinatawad ka ba ng Diyos? Opo. Patawarin mo ang nagkasala sa Diyos. Pag dumating yung mga blessings sa atin, anong aton man? Anong aton na reaksyon? Anong kung Christ-like ka, kuha mo yung yung tithes mo. Di ba? Kasi, ang pananaw mo sa tanang ng utak na ang Diyos ang nagmamayari. Di ba kanina sinabi ko sa inyo, Christian life is not a playground, it is a battleground. Mayroong pangalawa. Christian life is not an ownership. It is a stewardship. Walang bagay sa buhay mo na hindi ang Diyos ang tag-iya. Tanang-tanan. Haling sa Diyos na. The owner has all the rights. But the steward has all the responsibility. Damo ng mga Kristiyano. Gitawag. Ito lang may mga magulang, tinawag sa Diyos ilang anak, ayaw nila. Gusto ko yung nung ako nagpasto, nag-away pa kami ng tatay ko. Kasi gusto niya mag-engineer ako. Kasi siya kami pautot, magulang ako. Noy, mag-engineer ka. Kaya ang walo mo kautot, di ka mo na. Peskilahon mo, bagi di mo yung ako ng Diyos. Kasi ang nanay ko, nabandira. Kaya paglaba, wala akong problema. Tutluan ko pa kayo. Tatay ko, sa Provincial Capitol, siya, janitor. Bago ako mag-eskwela sa elementary. Nilinis namin yung buong, Provincial Capitol. Magwalis, mag-scrub, maglinis sa CR. Tudluan ko pa kayo. Kasi ano-ano, binahimo ko. Gitawag ako sa Ginoo. Gitawag ko ni tatay ko. Kaya ni tatay siya tag-iya sa akon. Kung ako kilala niya, tag-iya ako sa Diyos. Sinunod ko ang Diyos. Yung obedience, beloved. Christ-likeness. Kung ano man gusto ng Diyos sa kabuhin mo. Ako sa kabuhin mo din ako naman Ginoo, kung ako ay maging mababa ako para lamang itaas pangalan mo. Buhaton mo ako na mababa. Kasi gusto natin darminin kita muna Di ba? Sa simbahan, gusto natin maging sikat tayo. Para kapilido natin, parang sikat na. Sikat. Beloved, kung wala ang Diyos, wala tayo. Anong sabi ni John the Baptist? The greatest prophet, the Lord Jesus Christ, mentioned in the New Testament, He must increase, I must decrease. At kung tanan na Kristiyano mapagpakumbaba, tanan na Kristiyano gusto niyang kalwalatian ng Diyos, lahat ng Kristiyano gusto na ang Diyos mahimaya sa kanilang pamilya, kamu nga pamilya, kamu nga mga tatay, kamu nga nanay, ang inyong bahay, simbahan na, kamu nga mga tatay, kamu mga pastor sa inyong sa inyong simbahan. Kaya kayo mga people hindi ka mo mag-asawa sa mga yung people na hindi marunong mag-lead sa prayer, hindi macho. Kasi gusto ng Diyos na iyong simbahan sa dating na panahon maging little churches. Outreach ng sa loob. Mga kapatid. Christ-likeness. Ikaw na tatay, pag may crisis sa buhay ninyo, mag-umupo kayo, manalangin kayo, Panginoon,
ato nang balon sa atong membro, sa asawa natin, sa mga anak natin, kung si Kristo kaya sa ating kalagayan, anong bubuhaton niya? Ang church namin maliit lang. So, salamat. Sumusunod naman sila sa akin. Kasi sumusunod naman ako sa Diyos eh. Diba? Kaya binayin ko sila, pwede nyo rin mayahin. Meron kaming lahat ng members pinabasapit ko ng journal. Araw-araw, kailangan may basahin sila chapter. Tapos, isulat nila kung ano ang sinambal ng Diyos sa nila. Tapos, ipasa nila. Mga utol sa Ginoo, our success. Diba? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that then mayest know what you will do, and it will give you a good. Kayo mga tatay, nagbilid ba kayo sa inyong tahanan sa pamilya? Beloved, I challenge you. Yan mga yung people, sabi ko pangalawa huwag mo mag-asawa ng isang yung people na kahit engineer pa yan, kahit malaki sweldo yan. Hindi niya pwede ibigay yung bagay na wala sa'yo. Hindi niya himoon sa iyong pamilya ang bagay na hindi niya ginahimo sa sarili niya. Nag-devotion ba yan? Last. Marami patian ng last, Last. Ipadala ko lang yung pastor itong aking wala para complete tayo. The test of, number 1, loyalty. The test of living. Pamumuhay. Pangatlo, the test of love. Babalaan mo ang isang Kristiyano depende sa kanyang ginahigugma. Kung adlaw sa Domingo, niyaya na gusto swimming. Gusto niya sa may iskel. Budlay na. Ano priority niya? Anong pag-ibig? Basta di mo nakikuha, verse saan niya? Saan na tayo mga utos nyo? Verse 4. Ano sabi ng verse 4? Last na ito mga utos nyo, video mainit na. Verse 7. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which you have heard from the beginning. The old commandment is the word which we have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you. I'm reading from verse 8, which is, "Faith is true in him and in him, because the darkness is past and the true light now shineth. He that saith," verse 9, "He that saith that he is in the light and hateth his brother is in what? Darkness even until now." Verse 10, "He that loveth his brother abideth in the light, and there is no one occasion of stumbling in him." Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang utot mo sa Ginoo, hindi ka masagad. Ang pagkasagad, nagapakita lang na nakulang ka sa vitamin L. Verse 11, "But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whether," kung saan siya papunta. Ngayon, ito lang gusto kong ito gusto kong balon. What is Christian love? What is Christian love? Nalala niyo po yung John 13:34? The world will know that you are my disciples if you love one another. What is Christian love? Oh, okay. Ganito po.
Alam niyo John 3:16? Di ba? For God so loved the world. Alam niyo ba yung 1 John 3:16? John 3:16, 1 John 3:16. Buksan natin. Dito na tayo i-expand ko lang. Pagkatapos, Tagalog ko kaya. Okay, sa Tagalog kaya, 1 John 3:16. Alam niyo mga 3:16, naman yun eh. Maganda yun. Hindi yung t-shirt na 3:16 ah. Ano sabi niya John 3:16? O 1 John 3:16, ha? Sa sini, nahibaluan ta ang matuod nga paghigugma, ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton, gani kita dapat man maghatag sa aton kabuhi para sa aton mga sa Biblia ba na? Ang auto sige na. Christian love is loving our brother the way Jesus loves us. May nag-auto sinunod sa Ginoo, di ba sa Old Testament, sabi niya, ang love one another, ang love one another sa Old Testament, arananay. Pero karon ang balik Kristo, a new commandment. Bakit bago? Kasi ganito po. Sige ni Kristo. Sa Old Testament, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sa New Testament, mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal ni Kristo. Hindi niya minahal yung sarili niya, minahal tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ano po siningon din? Magpakamatay ka para sa uto natin, hindi. Magsakripisyo ka. Kung kailangan mauna sila, paunahan natin. Alam mo kami mga pastor natin eh. Kami mga pastor, may mga problema din kami. May mga struggle din sa mga leadership. Pero prinsipyo ka muna eh. Kung itutang niyo ako, okay naman. Pero kung mayroong gusto, sige. Parang basketball lang na eh. Di ba? Basta fellowship, hindi championship. Kasi pag championship, kasi ko eh. Di ba? Pag sila ng isa, ay, ikaw nag-touch sa outside, hindi ako. Minsan naaway pa. Ang iniin mo ko, sige, ako nag-touch. Tuloy mo. Oo. Bigay mo. Magpag-focus ka. Basta mo lang eh. Maunahan mo kung hindi kung compromise sa salita ng Diyos. Kung mag-express sa tinatawag natin Christ-likeness. Buhato na to. Mga utod sa Ginoo, pamangkot kasi mo. Pila na ng mga Kristiyano, membro sa church na naging pakamayo ka. Ito ba? Tumingin mo lang kayo sa akin. Lahat. Hindi ako magtapos, hindi ko Kaya kung tanang na membro sa salong fundamental ba salong baptist? Kung tanang na membro sa salong fellowship baptist church, katulad ko, ano ay hanap mo sa salong fellowship baptist church? Gusto mo mabalaan kung anong problema sa'yo? Kung tanang na membro sa salong fellowship baptist church, katulad mo, hindi nagbibigay ng tithes, nagdanakaw. Si pastor naman, kalagsa lang agad, tapos sa balon pa ako na magnanakaw. Yung Biblia nagsasabi, di ba? Pag-ibigay ako. Sa sobrang kapagtinguan natin, hindi natin maunahan ang kahakaryaan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagkasinungaling ba ang Diyos? Hindi po. Sino ba nagbibigay sa inyo ng missions nyo? May mission mo. Ba, mga people, pag milk tea, milk tea, isa ka semana, bilang milk tea nyo. 3 beses ka po mag-inom. Bilang milk tea bigay sa inyo? 50 pesos? 150. Bilang kami ilakat na sa missions nyo. Sinig nyo, mahal ng Diyos. Ano bang mahal? Kaluluwa o milk tea? Kaya kasi muna, meron akong ido. Hindi, wala ko na patamaan ha. Hindi ko na lala. Okay?
may indo ako. Namatay na, hindi ko na Islam. Kaya nag-convert ako. Papa, isa ka simana, tatlo ka, tapos ang mga bakal ko ng dugpot, tapos ang akon na mission. Tatlo ka, tapos lang, isa ka bulan. Hipokrito ako. Pastor ka ako. Di kong tanan nga, membro katulad ko. Katulad ni Pastor Dala sa misyon na naman ako. Ano nga may sa Biblia? But my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Hindi riches ni Henry C. Hindi riches ni Bilyar. Anda ba, makuha mo duda na? Hindi kay Bilyar. Riches. God's riches. Sino sa inyo na-claim sa verse na yan? Kung magbigado kita, but my God, kapatid, ang siling sa Biblia, but my God shall supply all your needs. Mga auto, sige, no, hindi na para sa tanan yung Kristiyano. Sa tanan ng kasuporta sa mission. Sa panahon mo ng mission, may missions conference na doon. Planuhan natin. ang buong ng isang libutan, isa kakalat ng isang tao, hindi mabakal sa tanan na mga. Beloved, mag-close ko ha. Kamu mga membro, kamu mga Kristiyano, kamu mga magulang, ano ba ang pinatudlo ko sa inyong mga ang natudlo ko sa akin anak, natudlo ko sa kulihin ko. Na kung ako makatubang sa Diyos, ang balon niya sa akin, well done. The good and faithful son. Kung magaling sa sports ang anak niya, well and good. Pero pangalawa lang yan, pangatlo lang yan. Sa gulong nato ng atong mga anak maging faithful sa church. Mahalin nilang gawain ng Panginoon. Suportahan ang gawain ng Diyos. Ano man ang trabaho nila, ibutang mo sa ilang isipan just to cover expenses. Kamu mga magulang, ang inyong mga anak, pag makatubang ni Kristo, balabad ni Kristo, sa kailangan, well done, good and faithful servant. Diba sa atin, gusto natin yung mga anak natin, maging damo diploma, damo medal, damo ganito. Ito mga medal na yan ba? Tanggapin ni Kristo yan. Hindi magkambal si Kristo na wala pa duta mo sa salong. May kutsi ka ba? Ngayon nga, baka ma-misinterpret nyo ako, ang talang ngayon ginabanggit ko, hindi yan mali. I'm speaking about priorities. Last na to ha, priorities. Pag sinabi mo priorities, hindi ko ano mali o anong tama. Tanan tama. Pero ang pinaka-importante sa tanan. May balay ka ba? Nag-uupa ka ba? Di ba? Pag mag-loan ka sa bangko, tanungin ka, di ba? May kwan ka ba? May sarili ka na no? Beloved, salamat sa pagkakataon na binigay sa akin dito. Hindi ito aksidente na alipagin ka lang. Pero gusto ko lang na pagka ito nga mensahe ay yung priorities natin tanang butang magdula. Pero ang mga butang magdula pwede mo gamitin para sa mga bagay na pagkatubang mo sa Diyos sabihin na well done, good and faithful servant. Ayoko pray na pag-uwi niyo mamaya, huwag niyo sabihin na sabi ni Pastor. Kasi purpose namin mga Pastor, dahil namin mo malapit sa Diyos, kaya iwanan namin mo. Na maging loyal ka mo, hindi maging loyal sa amo. Alam mo sa mga kahit makalimutan niyo ako, basta mahal niyo ang Diyos sa kung puso ko magawa. Okay na ako. Salamat sa Diyos sa panahon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. At ako ay hindi ko permanente. Pero sabi ng Biblia, heaven and earth
shall pass away, but my words. Pahabol na lang ako. Hindi advertisement pa. Kayo mga Kristiyano, ha? Kayo na mga young people. Bili na ngayon iPhone. Magkano iPhone ngayon? Tapos Bible nyo, videos. Bili kayo ng sa ating Bible na maganda. Kung magkano yung cellphone nyo, ganyan din talaga yung nyo. Mga lalaki, basketball, magkano ng sapatos nyo. Hindi kayo nag-invest for your soul. Ay, salamat sa Panginoon. Manalangin tayo ito sa inyo. Ginoo, salamat sa inukulong. Fairest Lord Jesus, thank you for saving us. Thank you, Lord, for loving us in spite of. Salamat na gitagaan mo kami sa mga magulang na Kristiyano. Salamat na gitagaan mo kami sa Iglesia, sa Long Fellowship Baptist Church, na amon mahalin para po sa amin, sa mga anak namon, sa mga apo namon na darating. Nga ilang panublion ang among kabuhi at kalimbawa. Muli, ako pinapangamuyo si Pastor Algar, ang pamilya, ang timubugay, ang maluoy, ang kaalam mo, kailangan mo sa mga deacons, sa mga officers, sa mga ministry na nag-minister, sa music, sa worship team, sa tanan-tanan na pamilya na bumubuo ng sa Long Fellowship Baptist Church. Sa tanan ng mga tatay, nanay at mga tungod na ang kapag-on sa simbahan nagadepende sa kapag-on sa mga pamilya. Tulungan mo, gaya sabi ni Kristo, sino man nakikinig na ang salita at kanyang ipinamumuhay, katulad siya ng isang tao nagpatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, darating ang malakas na ulan, malakas na baha, malakas na anin. Hindi ito mabagsak dahil rin na tayo sa bato. Ito si Kristo, ito ang salita. Ngunit ang sinumang nakikinig ng salita, ngunit hindi niya ginaganap, katulad ng isang tao na nagpatayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang problema katulad ng isang tao na nakinig at sumunod. Itong taong ito ay hindi bumagsak ang kanyang bahay, ngunit ang hindi sumunod, ito'y babagsak at matinding pagbabagsak. Panginoon, kung gusto po namin na bumagsak ang aming bahay, ang aming tahanan, ang aming buhay, hindi namin susundin ito. Ngunit hindi namin gagawin ito. Kaya salamat, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng papuri ay binabalik namin. Kay Jesus, namin binabalik sa kanyang matamis na pangalan. Praise
confession in our mouth that we belongs to you is not enough, O God. But above all, it is our obedience in your word. It is our life that how we live like you, and how we open our hearts to our fellow Christians, to love them, to sacrifice even our life for them. Sometimes we are good in confessing in our mouth na nagbago kami kay Kristo, nagtuo kami kay Kristo. But more amay na nagalantaw, ikaw Ginoo, sa mga utang na makita sa mga especially how we obey your word, O God. So thank you to remind us kung ano dapat bilang mga tugtog na makita sa aming kabuhi ang kinalain. As we remember in the Old Testament na nagbabalikaw, God is an holy God. He lived in a distinct kind of life. And you give a command to us, be holy for I'm holy. We should live in a distinct life compared sa mga tao hindi mga sa inyo. Ang masubok na rin ka, ako kay isa Ginoo ang kabuhi sa Kristohanon, kag hindi Kristohanon, wala na sa kinalain, wala na sa distinction Ginoo. The way kung paano kami mag-react, the way kami kung paano maghambal, our attitude, our response sa mga nagkakatabo sa aming kabuhi is not different sa pag-response ng Ginoo sa mga tao na hindi Kristohanon, sa mga butang na nagkakatabo sa kabuhi. So Ginoo, ulitin ko na may kabuhi na mga mga nagkakatabo. Namin ang mag-priority sa aming kabuhi is to obey to your word, is to obey to our God. The same as we confess that Jesus Christ is our Lord, our God, then He is our God and Lord sa ating kabuhi. And everything we need, magpapahimok na natin. Salamat naman sa mensahe sa kalatahon. We place our trust in you, man. Ikaw nga ang salita. Ikaw ang aming kabuhi, kapag kabuhi kami din ang tuwod namin sa buhay. Salamat, Gid, the way how you sustain our life. Salamat sa iyong buhay. Sa iyong mga pagpakamayo, sa iyong kaluoy, sa iyong pagpatawad sa aming mga kasayman. Salamat din sa kabuhi. Kabuhi that we can continue to serve you and give our life to our God. So that at the end of this day, the end of our life, you will say, well done. Not because of the things na may ara kami, but because of our life that we have. That is the life faithfully serving you sa aming kabuhi. So Ginoo, we commit sa sining iglesia, kada yung cover mo pakamayo, sa nakagit, sa paggamit mo sa iyong malaban sa amon, sa mensahe. I pray for Pastor Danny Galas, bukod sa kay Doktora, sa pag-ulit ilagwas, balik dito sa Manila, and continue to ministry, paggamit sa Ginoo sa iyong mga. Kami Ginoo, aling din sa salong, please Lord, gamitan niyo siya. Lord, we want to live sa kabuhi na gusto mo para sa amin. And this church will live a blessing for this community. Na kung magambal ang taga-salong, kung ang simbahan sa iglesia, Salong Fellowship Baptist Church, we have a good image, a blessing for this community. Ako na impression na gusto na Lord ipakita. Na kung magambal sila taga-Salong Fellowship Baptist Church, mga tao na maayo batasan, mga tao na aluan, mga tao na Diyos no, mga tao na nagkabuhi sa tiyakto. Ako nang gusto na mo Lord na ibahin. Ako nang gusto na mo nga testimony na ipakita na mo Ginoo. So amay, kabalo kami daw kamudlay inaimumon, but it is not impossible kung ikuhaan na mo ng mga anak mo sa sarili. So Father, once again, thank you for everything. Thank you that we can worship. And this worship, I know that you accept it and it gives glory and honor to your name as a pleasing. So once again, O God, thank you, all the praises, glory, honor, thanksgiving with you now. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen.
to